tinutukoy natin na approach ay discretionary approach ang tawag doon. Kapag ikaw ay public official, dalawa lang naman ang approach mo sa iyong trabaho. Ministerial or discretionary. Kapag discretionary, meron kang leeway na tumanggi. Pero depende yan kung ano ang tungkulin na nasa harap mo ngayon. Ang pagtanggap ng impeachment complaint ay ministerial. Wala kang leeway na tumanggi. Dapat tanggapin mo yan in all events. Kapag hindi mo tinanggap yung impeachment complaint, ikaw ay hindi tumutupad ng iyong tungkulin at dapat kang managot. Meron kaming mga endorser noong araw na iyon. Hindi kami mga tanga. Nabababa kami doon at walang mag-endorse sa amin. Tanong ninyo kung kanino kaming tumambay na office na congressman noong araw na iyon. Ito yung gagawin nilang kalokohan eh. Kaya hindi nila tananggap noong Thursday ang aming impeachment complaint dahil dadali-daliin nila sa Monday na i-refer na nila yung impeachment complaint na nauna doon sa Committee on Justice. And it turned out, nung Monday nga, i-refer na nila sa Committee on Justice. Tandaan mo, BBM, hindi kami hihinto. Magkakaroon ka rin ng pagkakataon na managot sa taong bayan. Inamin niya na siya yung next, tama po ba? Inamin niya na siya ang next in line. Tumiya, para lang po talaga gusto, tama po kayo, may batas eh, di ba? If you're next in line, meron ka sets of duties and responsibilities, correct? He could have brought it out, correct? Tama, yun yung responsibilidad niya, pero incriminating na yun. Siya na mismo yung nag-layout ng kanyang liability ayon sa batas. Pero that is not necessary para mapanagot yung deputy na yun at para mapanagot yung Secretary General ng House of Representatives. Dahil malinaw na malinaw, naka-live tayo during that time at sapat ang ebidensya para sila ay mapanagot. Makakaasa po kayo na itong dalawang tao na ito at kung sino man ang kanilang kasabwat sa loob ng House Representative noong araw na yun ay mapapanagot at hindi nila maiiwasan ang paghihiganti ng batas. Yes. And what is the implication pagdating naman sa boses ng taong bayan, no? So to me, ang impression, pwede akong mag-decide kung kailan ko kayo pakikinggan. Tama? Kasi kung sinasabi mo na nobody can receive it, then napuputol ang serbisyo ninyo sa taong bayan. Tama po ba yon? Tama. Pero yung tinutukoy natin na approach ay discretionary approach ang tawag doon. Kapag ikaw ay public official, dalawa lang naman ang approach mo sa iyong trabaho. Ministerial or discretionary. Kapag discretionary, meron kang leeway na tumanggi. Pero depende yan kung ano ang tungkulin na nasa harap mo ngayon. Ang pagtanggap ng impeachment complaint ay ministerial. Wala kang leeway na tumanggi. Dapat tanggapin mo yan in all events. Kapag hindi mo tinanggap yung impeachment complaint, ikaw ay hindi tumutupad ng iyong tungkulin at dapat kang managot. Okay. And mag-komento lang po kayo dito sa sinabi ng Supreme Court sa GR number 278353, no? At ang title ay Sara Z. Duterte in her capacity as the Vice President of the Philippines as petitioner versus the House of Representatives et al. Malinaw po kasi sa decision ng Korte Suprema, no? Basahin ko lang po, obviously, sham complaints, for example, those that are not verified, should be dismissed immediately, even if endorsed. Complaints that are not properly endorsed by a member of the House of Representatives within a reasonable period should also be dismissed. These types of dismissals will not trigger the one-year ban. Ang punto ko dito, Attorney Harold, if I may call you Attorney Harold po, no? Na kung iniwan nyo nga po doon yung complaint, no? At malinaw sa sinabi dito ng Supreme Court na may reasonable time pa na mag-endorso ang isang member ng House of Representatives, then tama po ba na hindi tinanggap din talaga yung inyong complaint? No! Kasi may reasonable period, tama po? Make no mistake! Meron kaming mga endorser noong araw na iyon. Hindi kami mga tanga. Nabababa kami doon at walang mag-endorse sa amin. Tanong ninyo kung kanino kaming tumambay na office na congressman noong araw na iyon. Tanungin ninyo kung sino yung mga congressman na nasa loob ng building na yun para i-endorse kami noong araw na iyon. Meron kaming mga endorser. Yung sinasabi na yun ng Supreme Court
na pwedeng i-dismiss kapag walang endorser for the sake of discussion ay papasok lamang kapag nasa Committee on Justice na. Kasi sa Committee on Justice, titignan nila yung forma at yung substance. Whether may endorser o wala ay nasa loob ng issue ng form. At kapag hindi siya sufficient in form, sakalang siya i-dismiss. Hindi yan papasok during the time na i-receive siya ng Secretary of House of Representatives. At that time, ministerial pa lang yung duty. Wala siyang prerogative, wala siyang leeway. Yung discretion na yan ay ibinibigay sa committee na kapag nagkaroon na ng sufficient opportunity na i-present yung form ng complaint at mapag-usapan na din yung substance. In other words, pinangunahan ng Secretary of Secretary General of the House na tanggihan ang aming complaint. At the time, wala siyang discretion na tumanggi. At hindi niya pwedeng isay iyon dahil hindi nasa kanya yung pagkakataon at pribilehiyo na tanggihan ang forma ng complaint at the time. But in any event, yung concern na yan ay moot and academic because at the time, meron kaming mga endorsers. Alright. And ano po ngayon ang ano? So, wala na yung konsepto about refiling and all of this. Medyo forestalled na tayo about refiling because nung Monday, na-refer na nila as predicted. Sabi ko na nga sa inyo, ito yung gagawin nilang kalokohan eh. Kaya hindi nila tananggap nung Thursday ang aming impeachment complaint dahil dadali-daliin nila sa Monday na i-refer na nila yung impeachment complaint na nauna doon sa Committee on Justice. And it turned out, nung Monday nga, i-refer na nila sa Committee on Justice. Sabi ng Supreme Court, yung 1-year ban laban sa mga succeeding na impeachment complaint ay mag-uumpisa kapag na-file na yung impeachment complaint at nag-act yung House doon sa impeachment complaint na yun. At yung act na yun ay yung referral nila sa Committee on Justice at ginawa na nila yun on Monday. Kaya yung impeachment complaint namin ay hindi na matutuloy until 2027. Okay. Alam mo, ako kasi, dito kasi sa PDP Laban, one of our basic principles is theism, which is belief in God. And to me, I know that may mas malalim pang dahilan ng Panginoon kung bakit po nangyari ito. So, sa puntong ito, masasabi niyo po ba na talo na tayo sa nangyari? Hindi tayo natatalo, hindi tayo tumatanggap ng pagkatalo. Ang talo lamang ay yung namamatay. Pero hanggat buhay pa kami, tuloy ang laban! Dahil ang bawat Pilipino ay handang mamatay para lamang magkatigil ang korupsyon sa ating bansa at para lamang matanggal si BBM. Mabigat na mga salita galing ay may nagkaroon ng pagkakataon ng PDP laban sa People's Congress sa Quezon City noong nakaraang taon. At tinanong kung meron pa bang pag-asa ang ating bayan. Nasabi ko po noon na hanggang merong isang syudad na katulad ng Davao City na walang utang dahil alam nating walang korupsyon, may pag-asa. Subalit ngayong umaga, sinasabi ko po, may dagdag na dahilan kung bakit may pag-asa ang Pilipinas. Kung katulad nila Attorney Harold Respicio, Congressman Leandro Revistre, Congressman Kiko Barsaga, ang nagsasalita para sa susunod na henerasyon, may pag-asa po ang Pilipinas. Catherine, para po sa kalaman ng lahat na nasa live podcast ng PDP, gusto ko lang pong ulitin ang pagpapakilala kay Attorney Harold Respicio. Siya po ang spokesperson ng third na pag-file ng impeachment, third impeachment. Kasi hindi alam, nakikita ko sa live. Then, ang atin pong sa first segment natin, ang talagang tinututukan at pinapaliwanag, nilalatag ni Atty. Respicio, is kung anong nangyari. Ano talaga yung ibig sabihin ng mga pangyayaring naganap last week? Nasagot niya. Pero ngayon naman po, gusto ko sana susuga, in your view, what does this moment reveal about the system? That accountability is being managed, pressured, or selectively open and closed? Well, consistent lamang ang administrasyon na ito. Ibig sabihin, consistent in bending the law. Nauna na kayong magnakaw ng pera ng taong bayan. Ngayon, ang taong bayan ay naghahabol sa inyo para panagutin kayo. Binebend nyo pa rin ang law. Malinaw na malinaw sa saligang batas, sa House Rules, na dapat tanggapin ninyo ang impeachment complaint
At dapat bigyan ninyo ang pagkakataon ng taong bayan na ipakita sa madla ang aming sumbong at may ipakita ang totoong pananagutan ng administrasyon na ito. Bakit hindi nyo tinanggap? Bakit takot na takot kayo? Susugan ko. Kasi para malinaw sa lahat ng nanonood ngayon sa live. Siyempre, marami tayong pinoprotektahan. Nakalimutan natin protektahan ang sarili dahil ganun kamahal ni Atty. Harold ng Bayan. When you say endorser, kanina po kasi earlier, may binanggit ko kayong endorsement eh. When you say endorser, were discouraged and warned of consequences, what does that imply about the system we're facing? A system where accountability comes with a cost? Halata naman itong administrasyon na ito ay nananakot at kinakasuhan lahat ng mga kalaban. Isipin po ninyo, bawat miyembro ng Magnificent Seven na nagsampa ng all-star impeachment complaint, marami dyan may kaso na. Pati yung mga endorser namin, may mga kaso na. Kaya kailangan namin silang protektahan. Kaya even on that day na magsasampa kami ng impeachment complaint, nung nalaman namin na tinanggihan nila yung Makabayan impeachment complaint, on that day, hindi muna namin sila sinama sa baba dahil baka hindi tanggapin ang ating impeachment complaint at mapasubo kayo, hindi pa nag-uumpisa yung boxing, wala pa kayo sa ring, ay bubugbugin pa kayo ng mas lalo. Kaya nga kapag napag-isipan na noong hindi tinanggap ang aming impeachment complaint at yung chances na baka i-dismiss lang din nila yung aming impeachment complaint pagdating sa loob ng Committee on Justice, napakahirap talagang magpatuloy dahil lahat kami ay kinakasuhan, iniipit, sinasira ang mga karir natin, baka patayin pa kaming lahat. Kaya hindi po basta-basta ang tapang na ipinakita ng ating mga endorser, bigyan natin sila ng pasasalamat. Kung sino man kayo, ayaw na namin silang pasalamatan, pero all gratitude ibinibigay namin sa inyo, lahat ng respeto. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa amin at maraming salamat din sa mga matatapang na Magnificent Seven na gumawa ng all-star impeachment complaint. Wala po silang nakukuha na kahit na anong pabor dito dahil lahat kami ay nanggagaling sa kung ano-anong direksyon. Ang common lamang sa aming lahat ay gusto naming mapatigil ang korupsyon na nangyayari sa bansa ngayon. Kahit ano pang mangyari sa amin, handa kaming lahat. Kahit mawala ang aming mga negosyo, mawala ang aming buhay, kasuhan nyo na kami. Nevertheless, nagawa nyo naman na lahat sa amin, tinasuhan nyo na kami. At marami na kayong ginawa sa amin, gusto nyo na kaming patayin, wala na kayong makukuha pa sa amin. Tandaan ninyo, kapag ang kinakalaban ninyo, ang binabangga ninyo, ay kinuha nyo na lahat. At wala na kayong makukuha pa sa kanila at wala nang more pa na mawawala pa sa kanila. Mas lalo nyo silang katakutan dahil ibibigay nila ang lahat hanggang makuha nila ang kanilang mga ninanais. Kaya tandaan mo, BBM, hindi kami hihinto. Magkakaroon ka rin ng pagkakataon na managot sa taong bayan. So,